Oo. Yan, so pagpalang hapon po sa atin pong lahat. Ah, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Una po ay sa biyaya po ng kaligtasan. Tsaka po sa biyaya po ng patuloy po na natututunan. Yung pong mga salitang kaligtasan ay napakalalim pong kahulugan sa atin pong mga buhay. Kasi kung bakit naman nga po tayo natitipon dito ay dahil tayo po ay church. Tayo po ay tinipon po ng Panginoon bilang isang mga ligtas. Salamat po sa Panginoon sa biyayang iyon na Kanya po tayong kinamatayan. Bagamat hindi po naman nga tayo kapili-pili sa sa harapan po ng Panginoon dahil tayo po ay makasalanan. At yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na yung pong pag nagba-Bible study, kasi sa pagba-Bible study naman po, bagamat may topic ka, ang dulo pa rin nun ay ang kaligtasan na ibabahagi mo po sa mga tao. At salamat sa Panginoon kasi ikaw na nagbabahagi ay nakakapag-testimony ka ng iyong buhay bilang naligtas kasi ikaw ay ligtas. Ganun po. At salamat sa Panginoon na naligtas po talaga. Kasi yung binubulay nga po kanina sa atin pong worship service, salamat sa hindi po kasi tayo makakapaglingkod nga sa Panginoon ng tunay at tapat kung una ay hindi po tayo naligtas. Kasi po dati, ma-share ko lang po ng kaunti, kaya lang ako nasimba kasi nga gusto kong matutong maggitara. Yun, ganun lang kasimple. Kasi kaya lang ako nasama kay Kuya Ma kasi gusto ko matuto lang maggitara. Kaya naman kaya ako nawawala noon kasi nga mali yung aking motibo. Pero nung ako ay maligtas, salamat sa Panginoon na mula nung ako po ay nakasimba, 2020, November 2020, hanggang ngayon po sa biyaya ng Panginoon ay na nagsuko po ng buhay ay wala pa pong Sunday akong naalala na ako po ay naka-absent. Kaya salamat po sa Panginoon po yung biyaya ng Panginoon, hindi ko naman yun dahil nadaan naman po nga na nanghihina, na di-discourage, pero salamat sa Panginoon dahil ang encouragement po ay siya talaga. At ang tunay na buhay ay ang Panginoon po talaga. Kasi lagi ko po ding na-share sa mga nagba-Bible study po na ang atin pong, ang maging buhay po ng tao ay wag talaga yung mga temporal. Yung kumbaga po ipaalala sa atin lagi ng ating pastor na at maging na aming pong leader na wag tayong sasandal sa mga marurupok din. Opo, wag po ay, kasi ang lahat ng temporal na bagay ay lilipas at mawawala. Pero kung tayo ay sasandal sa Panginoon, bagamat tayo manghina, ay tayo patuloy na ibabangon ng Panginoon sa Kanyang biyaya. Tsaka po pinagpapasalamat ko po sa Panginoon yung pagtuturo po sa mga bata. Maging sa pagtuturo po sa kanila ako ay natututo din. Muling paalala sa akin po yung story po ni Joseph nung siya ay nakulong, nung siya ay yung mga masasamang pangyayari sa kanya bago siya napunta sa Ehipto. Kumbaga ay salamat sa Panginoon na siya ay ang nakita niya sa buhay niya ay yun ay kalooban niya ng Panginoon. Kaya yun nangyari sa kanyang buhay. At ganoon din po, sa buhay man natin, ano man ang ating maranasan, yun ay kalooban ng Panginoon. Bagamat sa tingin natin ay parang hindi perfect, parang, di ka po, sa atin kasi ang perfection ay yung, as in, walang bahid na kahit anong mali. Parang ganon. Pero sa Panginoon po, bagamat sa paningin natin ay mali, nakakasakit, pero yun ay perfect plan ng Panginoon sa atin pong buhay. Tsaka po, salamat din po kay Yulo, kay Princess, kay Cherry Pie, kay Mark Jem, at saka kay Jersey. Yung pong mga batang yan ay pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Ma-share ko lang po kung kilala niyo po yung mga bata. Yung pong mga malalaking bulas dyan sa, sa likod. Sila po kasi ay, yun. Sila po ay na Bible study natin ng Saturday. Makikwento ko lang po sa mga hindi nakakaalam. Kasi nabe-bless po talaga ako sa tuwing sila po ay nakikita ko. Ngayon, ang iba-Bible study po talaga namin sa Santo Niño ay kay Tita Des po na Bible study. Kami po yung naiilang naman na kaming lahat, nakatumpok kami doon, tapos pwede pa namang mag-uli. Kaya ang ginawa po namin, naghanap po kami ng aming Bible study. Tapos nung first time ko pong makita yung mga bata, sila po yung nakasakay sa yung paragos. Nagpaparagos po silang ganon. Tapos sabi ko
Hi, ganyan, pwede ko ga kayong maturuan. Ganon. Tapos sila po ay, yung parang batang, yung, ala, ano ga, sino ga to? Yung parang ganon. Tapos po ay, parang, yung parang bigla-bigla na lang nadating, tapos kami pipigilan maglaro. Yung ganon po. Tapos from that day on po, Saturday po kasi yon. Nung in-invite ko po sila ng Sunday, by that Sunday po, nagsimba na po kaagad yung mga bata. Tapos simula po nung by that Sunday na yan, hanggang ngayon po, isang beses pa lang po sila nakaka-absent. Kaya yun man po hindi ko po tinuturing na dahil ko o dahil ng mga nagtuturo namin po ng mga nagtuturo. Yun po talaga ay biyaya ng Panginoon. Bagamat sabi naman nga po, risky po talaga ang magturo sa bata. Bakit? Kasi matagal na panahon yun. Yun ay talagang patience ang ituturo sa iyo ng Panginoon. At hindi mo alam kung maliligtas. Pero yung sa paggawa po ng Panginoon sa ngayon, yun po ang aking pinagpapasalamat. Sabi naman po ng Panginoon ay tayo po'y humingi sa Kanya at tayo po'y bibigyan kung naayon sa Kanyang kalooban ang ating hinihingi. Kaya po ako'y patuloy na umaasa sa Panginoon na magbubunga po balang araw ang lahat nating ginagawa. Tsaka po pinagpapasalamat ko din po sa Panginoon yung buhay po nung pinsan po ng Kuya Romel, si Geraldine. Kasi po, yun ay ano yung pag naimik po hindi nyo maintindihan. Naiintindihan ng iba, pero minsan hindi ko po talaga maintindihan. Tapos ito pong batang to kasi hindi siya maalam magbasa at magsulat. Ngayon po, ang akin pong nabubulay lang, naiisip ko ay yung salamat sa Panginoon na hindi naman ako greater than her, pero salamat sa Panginoon na ako ay yung kumbagay natutong magbasa at magsulat. Kasi yung kung bakit naman po tayo lalalim sa salita ng Panginoon. Kasi andun yung basic. Tayo ay nakakapagbasa at nakakapagsulat. Kaya po yung may burden din po ako sa mga bata na hindi maalam magbasa at magsulat. Kaya po pag Sunday po ng morning, bago po tayo magsimula po dito, meron po tayong mga tinuturuan po ng mga bata na hindi alam magbasa ni ng letters. Kilala lang nila yung letter na pangalan lang nila. Pero pag halimbawa ako po, Antoinette, pag tinanong mo anong letter to, hindi na nila alam. Ang alam lang po nila yung shape ng pangalan nila. Pero pag tinanong mo yung kung anong letter nun, paano mo babasahin yung isang word, hindi na nila alam. Kaya po, yung pong mga ganong basic, yun po dun tayo dapat din nag-i-invest. Kaya sana po ay samahan ninyo po kami, ng mga teachers po din sa mga bata. Nawa po ay nilang po yung people at ilang YS ang ma-involve po sa pagkikare sa mga batang yan. Kasi ang bata po ay natatandaan po nila kahit ultimong simpleng bagay. Kaya meron nga po ang pinsan, sabi po pupunta daw ng Tagaytay. Ba't ka pupunta ng Tagaytay? Kasi nung bata daw siya, hindi daw siya isinama doon, ay bihis na siya. Tanyo, natatandaan niya yun. Kaya po tayo ay maging, yung parang mabagmasid po at sensitive din sa mga bata na yan. At wag po tayong matakot na mag-invest sa kanila. Kasi meron po lagi. Ang Panginoon po ay hindi mawawalan dyan sa mga bata na yan. At yun po, salamat sa Panginoon din po sa buhay ng aking mama. Patuloy pong binibigay sa akin ng Panginoon. Kita ko po yung mga pagpapala din sa amin, sa aming family. Maging sa amin pong mga kasama po dito sa simbahan. Salamat po sa inyong mga buhay. Kayo po ay patuloy na ginagamit din sa akin ng Panginoon. Encouragement, mga pagtatama. At maging sa amin pong pastor, salamat po sa inyo pong buhay, pastor. Kayo po ay biyaya sa akin po personally. Pagka minsan nahihirapan ng tumayo kasi nga nakakaranas ng panghihina. Pero ako po natingin lang sa amin, pastor. Bagang pastor ay nakakapagpatuloy. Kaya tayo po lahat ay magpatuloy sa biyaya po ng Panginoon at patuloy pong aking ipinapaalala sa sarili ang Philippians chapter 2 verse 16, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Lahat po ng ating ginagawa ay hindi walang kabuluhan sa harapan po ng Panginoon. Papuri po salamat sa Panginoon lamang po.